Ngayon, ang gagawin natin, mag-pruning tayo. Alam nyo naman yung pruning is cutting the necessary branches para ito'y lalago at saka bubunga ng madali. So itong avocado, akala ko noon, hindi ito mabubuhay kasi salingsing ni siya. Kana bang nabali ni. Pero anong ginawa ko, inaplayan ko siya ng mulching. Yung mulching ay lagyan mo ng damod yung puno niya to maintain the moisture. Kaya nagkaganito, mataba na. So very effective yung mulching na ginagawa natin dito sa farm. Oh. So ganito. Sabi ni Tora, dapat isa lang daw pero parang sayang tos. Kayo isa ra tos, mutaas man siya samot. So ato na rin gamiton para proceeding ba. Diring dapita para mulandong. At ito, may itong malaki ditong dollar. Ganito. So nilagyan to natin ng usok para hindi masira or mamatay pag nag-grass cutter. At ito naman, ito yung ating guyabano. Ito'y tinaguri ang cancer killer. Marami nang nagpatotoo. Ilan bang dahon dapat i-boiled sa water? 21 leaves. Yung ito udlot niya. 21. Then, sabi ng mga nakasubok na 3 hours in boiling. Ito naman ay guava pulto or Americano. Ngunit ito ay dumapa. So to make this beautiful, may itong bunga ito, naigo sa grass cutter. So this is guava. So subukan natin anong lasa. Ang tamis. Hindi to Bisaya, Americano to. So ang gagawin natin, kunin ito dito para itong ating guava ay tatayo. Ito. Patayuin natin. So paano ito tatayo o straight? Kunin nyo nating nakahiga na mga branches. At itong mga sanga, lagay natin dito. So technically, wala talagang waste material sa farm. Lahat nagagamit. Kahit yung lupa dito, ginagamit yung pangtambak. Kaya nga, dito sa farm, I applied the principle of Chinese. Yung masinop ka sa lahat ng bagay ba? Huwag mong aksiyangin ang lahat ng bagay dito. Gagamitin mo in favor to your farm. Hait niya? Di ni siya habol. Kahit yung mga bagay-bagay dyan sa pamamahay ninyo, you will like it or not, may mga bagay talaga dyan na pwedeng recycled. Ito pwede na to, hindi pa man ito namunga, pero malapit na itong mamatay. So ilagay natin dyan para malinis yung puno. Dito kasi ang operasyon natin ng grass cutting ngayon. So, sa baba. So ito, anong mangyari dito? Ito'y pataas ang kanyang tubo. At ito naman, ito ay guyabano again. Marami tayong guyabano dito. Nakalinya yung cancer killer. Noon, itong prutas na to, binabaliwala.
Parang ikaw ba, binabalawa ng iba, pero sinayangan nila yung pagkakataon na sana'y maangkin ka. Kasi ngayon, nagdagumpay ka, umangat ka, pero yung pinili nila, walang kwenta. People are busy collecting stones rather than diamonds. Ikaw yung diamond. Sinaktan ka lang at pinakawalan. Yan ang pagkakamali ng maraming tao dito sa sanlibutan. Ito noon, wala itong kwenta kasi mabaho ito at maasim. Pero ngayon, this is one of the most expensive fruits at the market technically. Mahal to ngayon. Hindi madali ang pag farming nito kasi mayroon itong borer, pero sinubukan natin gamit ang ating teknolohiya, teknik nito, pero wala talagang tatalo pag malinis yung mga tanim nyo. Ganito, nagpro-pruning kasi tayo eh. So I do pruning here. Ito, napupro na to. So tingnan nyo ang buhay. Dito ka, sa tabi-tabi lang, nangunguha ka ng bunga, or ngayon, nagpo-pruning ka, para lalaki yung yung puno. Ang isa na mali na ginagawa natin, yung pagkain nila, ito, pagkain to eh. Imbis atong ituwa, ipakaon, kasi kumakain naman itong puno, anong ginagawa natin? Ganito, kinukuha natin dito sa puno at dito nilagay. So anong nakain dyan? The answer is none. At isa pa, sinusunog ito, nakasira sa ozone layer. Kaya kami ito, nag-practice talaga kami na walang sunugan, impossible. So ito ay pagkain ng tanim. Feed your plants in order it will bear more fruits. Kasi yung mga tanim literally, nagre-revenge yan. Tulad mo, lagi kang nagre-revenge kasi sinaktan ka. Yun naman ang tanim eh. Pag hindi mo alagaan, balang araw, mag-revenge yan. So ito, santol. Okay to, wala tong branches sa baba. So, dilinisan natin. Kasi yung ginagawa ko ngayon is symbolic. Ano yung symbolic? Meaning, kasi ako ay nagtuturo ng Biblia araw-araw, Monday to Sunday. Sa John 15:3, yung salita na tinuturo ko ay naglilinis siya ng kaluluwa. At saka Psalm 107 verse 20, yung gospel ay nanggagamot ng iyong karamdaman. So what I am doing now, nilinis ko tong farm ko. Kita nyo naman, malinis itong ground kasi dito nag-scatter si Tura at saka si Gerard. Yung mga damo, automatic, lagay natin dyan sa puno. Ganito. Malinis. So maganda talaga na harapin natin ang taong 2025 na tayo ay malinis. Dapat linisan natin ang ating buhay. Kung anumang mga nagpabigat, kasi marami talagang nagpabigat, yung dahilan kung bakit hindi ka umusbong, you're not flying higher, you're like a kite, tibugsok, in other word, hindi ka nakalipad ng maayos kasi bigat yung paulo in term ba, yung ilagay na bato doon sa kite or tabanog. Yan ang aming naranasan dito. So ganito, kunin mo yung mga necessary branches. Itong pruning. Sa buhay nyo, kunin yung mga taong walang kwenta. Mga taong walang kwenta, mahalin mo in a distance. Huwag mong ipilit yung sarili mo. Masasaktan at masasaktan ka lang. Yung mga schedules mo araw-araw, bawasan mo. Kasi may kasabihan, Jack of all trades, master of nothing. Ano yun? Marami mga taong napakagaling sa lahat ng bagay pero walang mastery sa isang bagay. Ano ang pinaka tama? Kahit hindi mo alam lahat pero mayroon kang mastery. Take note, one thing can change the course of your destiny. One talent, one privilege, one door,
one expertise, one skill ay magpababago ng iyong buhay talaga. Kaya nga may umangat sa business lang, umangat sa nagkakanta or nag-aawit, sumasayaw sila, umangat. May iba dyan nag-angat ng ilang buhay dahil sa venture in farming. Yung iba doon nagtinda ng sari-sari store. So, hindi siya advisable na lahat ng bagay gagawin mo. Lahat ng bagay alamin mo. Bakit? Kasi para kang isang puno na maraming sanga, sa tingin mo napakaganda kasi maraming sanga. Akala mo marami yan ang bunga kasi maraming ang sanga. Dito nga bumubunga because the photosynthesis is done at the branches at saka dito sa dahon. Pero in the concept of farming, hindi talaga yan maganda. Hindi yan bubunga ng marami pag maraming dahon at branches. Kailangan talaga kunin mo. At sometimes, we felt that it is a waste to get some of the branches. Para bang nasasayang ka. Kaya sabihin mo sarili mo, wag na lang kasi nasasayang ako. Alam nyo, yung mga utak natin, nasayangan tayo sa mga bagay-bagay na wala namang kwenta, yan ang nagpahirap sa atin. Ito, sa tingin mo sayang to, pero hindi to kailangan. Bakit? Kasi pag hindi mo to kunin, napiktuhan yung tubo niya at pamumunga nitong ating guyabano. Ito rin, kita nyo, sayang oh. Tinamaan ito, mayroon tong tanim. Ano kayong tanim to? Oh, nagdapa daw ang usok, sabi ni Tora. Pero mabubuhay ito, let's try. Ito. So this is Indian mango. Lagay natin dyan. Ito. Ano mangyari? Ang taba kasi yung mga dahon ng Indian mango, dito natin nilagay. Pinataba natin dyan. Kaya nga, pag sa isip mo, sayang, tungod sa rason kay sangaman, lami man tanawon pag dagagsanga, pero sa totoo, hindi ito sayang. Dapat itong ilit go. Ang kinabuhi, usahay ingana, may mga tao talaga na dapat ilit go natin. Sa tingtingin, akala mo sayang, pero dapat palang pakawalan kasi nagpabigat ng iyong journey. Nagpabigat ng iyong buhay. May mga bashers din, sabi nila, brother, may bitin dyan sa puno, okay lang yan. Kasi tatakbo naman yan eh. Pag makakita ng tao, that's the characteristic of a snake. Year of the snakes yata ngayon. Kaya ang ating purpose, patabain natin itong puno. Ganyan. So anong gagawin mo? Kunin mo yung mga bagay-bagay na nagpabigat sa iyo. Yung nagdumot ka. Isa rin yun. Gusto mo laging mag-revenge. Kaya nga hindi naghilom yung mga sugat mo sa puso mo. Imagine one day I can put here a chair at saka dito na lang tayo magmuni-muni sa ilalim ng mangga. Ang sarap. Kasi sa totoo lang, wala namang tatalo sa buhay na quiet, payapa, malayo sa mundo, malayo sa kabihasnan. At dito nga, kung saan ka titingin, mayroong grasya ito. Lakatan to. Hindi ko nga alam bakit may bashers ako na sabi niya hindi lakatan. Lakatan kasi ito sa amin eh. Wala naman kaming ibang pangalan dito, lakatan, tundan at saka saging yung pwedilong agon or sabah. Pero sabi nila hindi yon lakatan. Ito sa Davao, reject daw to kasi ang liit. Pero dito sa amin, dollars to. Mabibinta ito sa merkado, 100 ang kilo. Kaya nga, iba sa Bohol, iba rin doon sa Mindanao. Bakit ito tumaba? Kasi kinuha yun nating puso niya. Ibali, atong gilangkat. That's what you call pruning. Ito, ang daming binhi, Tors, pakita mo. Ready for replanting to eh. Ito ang dapat na binhi.
Itong mga maliliit dapat, hindi yung malaki na. Ito. Dito, i-pruning natin. So, ito lang ang ibig sabihin sa taong ito, 2025, kailangan yung magbawas. Bawasan nyo yung mga taong nagpabigat sa iyo. I-retain mo yung mga taong nagbibigay sa iyo ng inspiration at lakas. Kasi nga, maraming mga tao naman talaga na instead assets, naging liabilities. Ano yun? Yung asset means pumapasok siyang bulsa. Yung liabilities, nag-out siyang bulsa. Meaning gastos yun. May mga taong ganyan. Yung anak ko, sumama sa akin dun sa Calapi, Bohol kasi I was invited to talk with the people there. Then the family of Carlusa Restaurant transported me, yung si Ricky at Michelle silang Bidar TV. Pero bago ko lang na-discovered na hindi pala ako mahirapan to go to somewhere kasi marami pala talagang sasakyan yung mga followers ko. Bago ko lang discover, bagong sakyan rin si Peregrina at Rustico Galamiton. So anytime they can transport me to somewhere kung saan may talk ako kasi hindi ako nagsusulo. Pag I am invited, I need people to be with me. So sinabihan ang anak ko, sabi ko sa anak ko, anak, pag sasama ka sa akin, tandaan mo, sana assets ka, hindi liabilities yung magpabigat ba. Ano nangyari? Hindi pa nga kami tapis doon sa Calapi, gusto na siyang umuwi. Kasi tinexkan or tinawagan na siyang barkada niya. Pero sinabihan ko siya, before we go to that place, anak, gusto ko maging assist ka. Mag-assist ka sa akin. Binta mo yung libro ko. Kasi bibigyan naman kita after all. Yun. May mga tao kasing pabigat sa atin, barkada natin, nakawa ng focus ba? Anong gagawin? I-pruning natin yun. I-let go natin this year. Be choosy with your people to be with. Kasi may mga tao talagang parang linta. Kailangan nilang presensya mo, pira mo, panahon mo, pero hindi na sila nakatutulong sa iyong paglipad. Pabagsak ng pabagsak ka dahil sa nangyari na gusto silang nandyan ka lagi, wala kang nagawa. Dinisturbo ka ng kumpare mo, yung kumari mo. Araw-araw nagbaritis kayo. Ano bang mapala dyan? Wala. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, it's hard to let them go. Pero kailangan mong bawasan yung mga taong nakapaligid sa iyo. Para hindi ka bigatan sa yung paglipad this year 2025, kailangan i-pruning mo yung mga budgets mo. Marami kasing budgets dan nga wants, hindi needs. Anong kaibahan? May mga nagmarunong na naman. Oh, idol, oh, brother, wag mo kaming turuan dyan kasi alam namin yan. Totoo naman yan. Alam nyo. Pero bakit hindi nyo ginawa? Bakit pa rin bagsak ang marami? Kasi kailangan ng tao ang reminder. Doon sa Amerika nga, pagpapasok ka doon sa mga kumpanya, araw-araw, disim lang ang safety measures. Sabi yan sa akin yung isa na nagtrabaho doon sa ibang bansa, yung oiler. Everyday, Americans are telling you what to do. Pabalik-balik, safety measures. Kasi pag mamatay ka doon sa field, ang laking babayarin nila. Pero kitang Pilipino, pag lagi kitang i-remind, magagalit kita. Bakit lagi? Parang bata, parang walang utak. Sa Americans, hindi ganyan. They're always reminded by something. Kaya nga, pabalik-balik yung mga turo kasi maraming beses na nalimutan mo. So, ganun. May mga budgets kang dapat i-pruning mo, i-let go mo. Mga tao, i-let go mo. Yung ginagawa mong mga bagay-bagay sa yung buhay araw-araw, nakababad ka sa gadgets na hindi naman nag-income. Hindi tulad namin, kahit magbabad kami sa gadgets, nag-monetize naman kami, okay lang yun. Pero marami sa inyo, hindi naman content creators or content creators, hindi naman nag-monetize, ang sayang ng panahon. Kaya nga, time is gold. Huwag mong aksayahin ang oras mo. Dapat gawin mo ang pinaka-priority. Itong tip ko sa inyo, how to succeed, how to fly higher, do the greater thing first, and the minors just followed. Ano yun? Kasi ibang ginagawa ng tao, yung mga minors inuuna, pag naubusan ng oras, doon patitira doon sa priorities. Anong nangyari? Huli na. Ang dapat mong gawin, priorities. Yung big priorities, unahin mo. Yung mga itsi-buritsing, yung mga extra kuri-kuri, hayaan mo na yon. Sa extra time mo na lang yan. Yan ang dapat na practice ng buhay para angat ka.
Gano'n naman ginawa namin. So, budgets nyo, i-pruning nyo, yung puso nyo, nagpabigat rin yan. Kasi ang daming mga pusong sugatan at saka nag-iisip na mag-revenge doon sa mga taong sila'y sinasaktan. I-let go mo yun kung gusto kang lilipad. So ngayon, as your spiritual teacher, spiritual guide, spiritual mentor, sabi nga ni Esmeralda Kiraoy, yung pinanser ko isa, ako daw ay kanyang spiritual mentor. Natutuwa ako. Si Oblimar of Agusan del Norte, araw-araw nakikinig sa akin yan, kahit sa malayo, silang Tapere, sila ni Edita, silang James Cruz, at marami pang iba. Patawad pag hindi kayo na-mention yung mga Ranyua, yung mga Aragon, yung mga Sahulan, at marami pang iba. Silang Mildred, silang Inang Irene. Alam nyo, pag ang tao gali nga sigig pamati sa kuwa, dako ginasiyag epekto siyang kinabuhi. Meaning, gusto kang magpag-guide. Kasi hindi naman lahat ng bagay alam mo, natutunan mo. Kailangan mo talaga ng someone to remind you. And I'm reminding you right now what to do in life. So, naglinis ako dito sa ating mga tanim, isa itong area. Itor mo sila, Tors. Dito daan to patungo doon sa marami nating tanim sa likuran, papunta doon sa ilang ektarya. At dito naman sa baba, marami akong coconuts dyan at saka na-harvest na yung ibang mais dyan. Hinarvest ng uncle ko at auntie ko kasi silang gumagamit dyan. May nagalit nga sa akin, bakit daw ako nagsabi na pinahiram ko lang. Totoo naman, bakit siya magalit? Yung mga utak talaga ng mga bashers ko, walang kwenta. Sinabi ko, bakit ka nagalit sa akin pag sinabi ko na hiniram lang yan ng mga auntie at uncle ko? Totoo naman ito, ang daming binhi. Dito, sa baba, plaza ko to. Hindi ko to tatamnan kasi dito nakaparking yung mga sasakyan dito sa baba pag may bisita tayo. At saka, ito nakalinya yung pangpatay ng cancer cells, guyabano. Dito naman sa likuran ko, patungo doon sa taas, pakita mo, Tors, doon ang ating bahay sa taas. So nasa baba tayo, dito sa likuran. Nasa likod tayo, hindi tayo sa front. So dito, kitang-kita nyo ang dami kong tanim. So kung saan ka lilingon, tanim. Tanim doon, may kakao doon sa taas, may coconuts, may lakatan, at saka dito may kamuting kahoy. Ito. So, yan lang ang gusto kong sanang mensahe sa inyong lahat, mga kaburo. Na sana lilipad at lilipad kayo ngayong taon. Paano? Try to apply the loop pruning. Linisan mo muna yung mga bagay-bagay sa iyong buhay. Puso mo, utak mo, kaluluwa mo, yung budgets mo, yung kinakain mo, nagsisira yan ang katawan mo, iniinom mo, at yung mga taong kalubilo mo araw-araw, yung pira mo, gamitin mo sa tama. Huwag mong gastasin yan sa ibang bagay na walang kwenta. Kasi yan ang magpalaya sa iyo upang makalipad ka. Okay? God bless you.